nangyari yung ating hinihintay at yung ating inaasahan na merong makukulong, na matataas na opisyal o merong malalim na investigasyon na gaganapin. In fact, ang hiling nga lang ng marami, maging transparent lang yung maging investigasyon. Kasi sinabi ko na from day one, may script talaga sila na babatayan. May script silang ginawa na at yun ang kanilang tatapusin. O ano ba yung script na to? Di ba yung script na to, si Saldico ang mastermind, kasama ang mga ilang contractors, ayan, nakasama niya si Diskaya, pagkatapos kasama ang mga ilang kawani ng DPWH, which is si pinakamataas na, no, si ES, Undersecretary Bernardo. So, yan na yun. Pati sila Alcantara, sila Bryce ka, sila Alcantara, inoferan pa ng Witness Protection Program. So ito na talaga yung script na gagawin nila at umasa tayo na hanggang dyan na lang yan. Hindi na yan lalalim, hindi na yan didiin pa o magtuturo pa na kung sino talaga o makikita talaga natin yung pinakagalamay ng kabuoang operasyon ng sindikato. Opo, at bukod dyan, Kong, merong nasawi pa, pumanaw pa, itong si Yusek Cabral at yung mga files na mula sa kanya, ay ngayon ay inilabas nga ng kongresistang si Leviste. Ano naman po ang inyong masasabi po dito sa naging pasabog naman po ni Congressman Leviste? Kaugnay nga po dito sa mga files mula po kay Yusek Cabral. Alam nyo, nung siguro November of last month, nag-usap na kami ni Congressman Leviste. At doon sa aming pag-usap ni Congressman Leviste, nabanggit niya na sa akin yung files na ibinigay o nakuha niya kay Yusek Cabral. Kaya ako naniniwala na totoo yung hawak niya. May mabinanggit pa nga siya sa aking pangalan. Pero syempre, tinitingnan natin at tinirespeto natin yung pinaliwanag o pinakita ni Congressman Leviste at sa palagay ko naman sa kanya din tinitingnan niya na talagang ipapakita to ng DPWH. Kasi yung files na yun, sinabi niya sa akin may mga malinaw na kung sino ang nakatoka doon sa mga allocation. So hindi na ako magtataka na totoo ba yun o hindi. Totoo yun. Nung pa hindi pinag-uusapan niya, nakwento na yan ni Congressman Leviste at ako'y naniniwala na may kopya naman ng DPWH. Kaya dyan sa labanan, kung totoo ba yan ang hindi, talagang totoo. At nakita niyo naman, ilalabas ni Congressman Leviste yung listahan. In fact, kahapon nga, merong isa tayong kaibigang congressman na tumawag at binanggit nga niya na talaga daw inilalabas ni Congressman Leviste lahat ng mga files, no? Sabi ko nga, at siguro makakausap ko naman si Congressman Leviste na siguro dahan-dahan niyang ilabas, no? Para makita talaga, iba niya na, ginawa niya naman niya yung buo. Pero yung talagang pag-a-analyze kung sino napunta, magkano napunta, dahan-dahanin niya to para makita ng taong bayan. Pero ang problema, Kong Mike, ay ang sagot naman ng mismong DPWH Secretary ay yung mga kopyang hawak ngayon ni Congressman Leviste ay hindi pa daw authenticated. Ano naman po, papaano naman po yun makaka-apekto dito sa mga expose na sinasabi nga po ni Congressman Leviste? Alam mo yung authentication, pag kami nagsabi na hindi maganda tungkol sa kanila, katulad nung sinabi ni Gutesa, sinabi ni Saldico, ngayon sinasabi ni Leviste, ang sagot nila parati hindi authenticated. Ito naman kay Congressman Leviste, napakadaling tingnan yan. Titingnan lang nila sa files nila sa DPWH, makikita nila kung nandun yung proyekto. Pupunta sila sa region o kundi kaya sa district, makikita nila kung nabid at nandun talaga yung proyekto. So yung salita na hindi authenticated yung mga dokumentong yan, wala yan. Mga salitang talagang ayaw paniwalaan yung katotohanan. Di ba yung sinabi ni Saldico, nagbigay ako ng 100 billion, buti inamin lang na may 100 billion. Sabi nila, hindi, kailangan pirmahan mo. Sinabi ng anong tao, ito yung 100 billion. Tiningnan sa proyekto, nakita sa listahan, nandun talaga yung 100 billion. So hindi nila pwede itong basta-basta isang tabi at parating ang sagot nila pag hindi nila gusto
yung datos o yung nakikita hindi authenticated. Ang sabi po ng Malacanang, dapat imbestigahan din daw itong kung papaano nakuha ni Congressman Leviste itong itinuturing ng Cabral files. Sir Mike, alin ho ba ang mas importante? Yung imbestigahan kung papaano nakuha o imbestigahan kung yung laman mismo ng files na nakuha po ni Congressman Leviste? Alam mo, Jade Admar, yung binabanggit ni Congressman Libiste at napakatapang no ginagawa ng batang yan, napakalaking bagay sa ating bansa. Papaliwanag ko, yung on average, ang lumalabas dyan sa hawak niyang dokumento, ang bawat kongresista tumatanggap ng 2 bilyon. Humigit kumulang siguro 500 bilyon hanggang 600 bilyon ang nakukuha ng Kongreso. Dahil dati, may mga proyekto mga congressmen. Ang national government gumagawa ng project. Kunyari gagawa ako ng tulay na magdudugtong ng Luzon, Visayas, Mindanao. Gagawa ako ng railway. Gagawa ako ng dam para sa tubig. Gagawa ako ng irigasyon. Ito mga national projects na ito kailangan ng ating bansa. Anong ginawa ngayon? Hindi na. Tinilad-tilad nila ang proyekto na ang bawat distrito nagkaroon ng pondo. So you are talking already of almost 500 to 600 billion going to congressional districts, and not because hindi ito dahil kailangan ng proyekto. Pero ito'y kung anong tingin o paniniwala ng isang congressman. Para paliwanag ko pa ng husto. Nung ginawa ang flyover sa 3rd distrito ng Quezon City, 3rd district, ito yung dumadaan ng Ateneo, yan ay isang national project. Yan ang mga kailangan natin. Nung ginawa ang C5 na nagdugtong ng Quezon City, nagdugtong ng Mandaluyong, ng dito sa Ortigas area, padugtong ng Pateros, padugtong ng Taguig. Ito'y panibagong daan. Ito ay national project. So napakalaga yung pinapakita ni Congressman Libiste. Hindi dapat ang budget natin tinitilad-tilad at inalalagay sa bawat distrito nang wala tayong programang pang-nasyonal. Wala tayong programang ginagawa. Kailangan ba natin ng train na magdudugtong ng ating mga lugar? Kailangan ba natin ng mga airport? Kailangan ba natin ng, lalo ngayon pagkatag-araw na, ng mga dam para sa tubig? Yan ang dapat imbestigahan, yung nilalaman ng sinasabi ni Congressman Libiste. Can you imagine if you have 1 trillion budget and DPWH and more than half? Kasi hindi lang to yung sinasabi ni Congressman na 2 billion to 3 billion per district. Paano pa yung unprogrammed funds na lumalabas, allocable din yun? Ngayon sa budget ngayon na 2026, ang sinasabi 300 billion na naman ang unprogrammed. So itong batang to dapat pasalamatan natin. Itong batang to dapat bigyan nila ng award dahil nakita niya kaagad na may ganitong ginagawa at kailangan nating hintuin. Kailangan nating baguhin. Opo. At malinaw din, Sir Mike, sa mga expose ni Congressman Libiste na doon pa lamang sa NEP ay makikita na nating may insertions na o may sinatawag nga silang allocable na itong mga kongresista o mga mambabatas bago pa i-transfer doon sa Kongreso para sa mga series of hearings, Sir Mike. Ang ibig sabihin na sinasabi ni Congressman Libiste, talagang gumaling na ng gusto ang korupsyon na ginagawa. Na simula pa lang, doon pa lang sa pagbibigay ng budget ng Pangulo, nakapasok na lahat ang mga sinasabing pork barrel, nakapasok na ang pondo. Ngayon, para ipaliwanag ko yan lalo ng simple sa ating mga kababayan, meron mo tayong bahay, magkakasama tayo sa isang bahay. Ang ginawa ng mga nakatira doon sa bahay, imbis na tingnan ko ano yung kailangan ayusin. Kailangan bang ayusin ang bubong? Kailangan bang ayusin ang kuryente? Kailangan bang ayusin yung sahig? Ang ginawa, ito, may budget kayong lahat. Yung tigi 1 milyon ninyo, ang ginawa na nagpaayos ng kanya-kanyang kwarto. Kaya yung buong bahay nasisira, bumabagsak, tumutulo na yung sa tubig, yung sahig mo, wala na, yung kuryente mo, nagkakagulo. Kasi nga, nagpagandahan ng kwarto, kanya-kanyang pagpapayos. Yan ang nangyari sa budget natin. Imbis na tingnan natin kung ano yung kabuuan ng kailangan natin dito sa ating bansa, nagkanya-kanya sa mga distrito. Alam mo, nabaliktad. Dati,
ibibigay ng presidente ang budget, titingnan mo, yung distrito ko ba lugi dito, yung ospital ko ba naiayos, yung mga kaya ko bang classroom na ilagay na tama ba, kulang kami. Ganun yung usapan dati, ngayon hindi. Ilalagay na yung budget, ang national government na tumitingin, ay, okay, nailagay ba to, inilagay ba yan? Yan ang naging problema. Kaya tingnan mo, Jade at saka Admar, pati yung mga tinatawag natin foreign assisted, ito yung malalaking proyekto, na malalaking highway, kung ano man, yan yung tinanggalan ng pondo. Yan nga yung mga kailangan eh. Batay nga sa aral, ito yung mga pangunahing infrastruktura na kailangan natin para may ayos natin yung ating bansa. Opo. Sir Mike, bago ko lang ipasa kay partner, isingit ko lamang itong tungkol naman doon sa pagbibitiw ng mga commissioner o itong commissioner nga ng ICI na si Rosana Fajardo at kasunod nga po ito sa pagbibitiw na noon, diba? Benjamin Magalong bilang special advisor noong Setyembre at ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson noong Disyembre 3. Ano ho ba ang masasabi po ninyo dito? Di sa ngayon maganda na yan kasi talagang independent na talaga yung commission dahil isa na lang eh. Magmula sa 4, naging isa na lang yung independent. Basta sa ako sinasabi ko sa Jade, from day 1, hindi ako naniniwala dahil alam ko may script na. Noong ginawa yung Blue Ribbon Committee at nakita ko na umiiwas mga tao, imbestigan, itong ICI may iniiwasan, ayaw gawing transparent, yung may mga taong hindi inimbestigan, na hindi nga pinatawag niyo sila Mark Tectay, sila Paul Estrada, alam ko na may script na yan. Ang ending sa kanila, si Saldico ang mastermind, maglalagay ng ilang contractors, maglalagay ng ilang DPWH. Doon sa mga congressman at saka senador, babalansin pa kanila. Kung sino makikisama, kung sinong okay na, wala. Yung mga kalaban, ilalagay nila dyan sa kaso.